So isa sa mga rason, ibig sabihin may iba pang rason. Ang iba pang rason, mga kababayan, sa tingin natin, yung impeachment laban kay Sara Duterte. Wala na po, tapos na yung sa ating Pangulong Bongbong kasi binasura na po ng Justice Committee ng Congress. So that is good as dead. Sabi nga po ni Benny Abante, slim ang chance na ma-reverse pa yun sa plenary. Tulad ng sinasabi mga kababayan ni Justice Committee Chairman Jinky Luestro. So, yan po yung mga kaganapan mga kababayan sa Senado ngayon. May matindi pong pagkakabahabahagi ng mga senador mga kababayan. Nasa tingin natin, ito'y malinaw pong banggaan ng katotohanan laban sa kapritso. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung pagkakabahabahagi sa Senado. Matindi ang pagkakabahabahagi. Sabi nga, this is a great schism in the Senate. Bakit naman na niya, Mr. Maravillas, gano'n na nangyayari sa Senado? Marami kasi sa mga senador yung mga pansarili yung interes. Hindi lang pa pansarili, kundi ang nakakalungkot, hindi para sa ating mga mamamayang Pilipino, kundi para sa China. Ang tawag na nga sa kanila, China Tours or Sino Tours. O diba? Comes now mga kababayan, yung attempt. Ano niya Mr. Maravillas yung motibo? Bakit sinubukang tanggalin si Tito Soto bilang Senate President? Ibigay ko sa inyo yung balita dito. May nag-leak kasing draft Blue Ribbon Report. Yan Draft Blue Ribbon Report may be among reasons for Senate coup try, sabi po ni Ping Lacson. Ang balita mula sa opisina po ni yung leak from the office of Lito Lapid. Ewan ko kung totoo yun. Yan ang lumalabas na balita. Yung draft report na nagsasabi may tatlong mga senador, si Chis Escudero, si Dingo Estrada, tapos si Joel Villanueva, inirecommend na daw po sa partial report na kasuhan ng plunder. Yung tatlong senador din nag-withdraw ng kanilang pirma. Iba, si Migs, si Win Garzalian, tapos may isa pa, si JB Ercito yata yon. Tama, si JB Ercito. Doon sa sinasabing partial report. But anyway, ito yung sinasabi ni Ping Lacson. Sabi dito sa report ng GMA News, kalalabas pa lang na balita. 21 minutes ago pa lang mga kababayan. Senate President Pro Tempore Ping Lacson said, the draft report of the Senate Blue Ribbon Committee recommending charges against 3 incumbent senators may be among the reasons why there was an attempt to change the leadership in the Senate. I think so, sabi po niya. We have that good reason to suspect na may ugat din doon. So isa sa mga rason, ibig sabihin may iba pang rason. Ang iba pang rason, mga kababayan, sa tingin natin, yung impeachment laban kay Sara Duterte. Wala na po, tapos na yung sa ating Pangulong Bongbong kasi binasura na po ng Justice Committee ng Congress. So that is good as dead. Sabi nga po ni Benny Abante, slim ang chance na ma-reverse pa yun sa plenary. Tulad ng sinasabi mga kababayan ni Justice Committee Chairman Jinky Luestro. So, yan po yung mga kaganapan mga kababayan sa Senado ngayon. May matindi pong pagkakabahabahagi ng mga senador mga kababayan. Nasa tingin natin, ito'y malinaw pong banggaan ng katotohanan laban sa kapritso. Iba po, banggaan ng pananagutan laban sa self-preservation ng iilan. Yan ang nakakalungkot. So itong pagkakabahabahagi mga kababayan sa Senado ay taktikal. Nakikita natin habang lumalalim mga kababayan yung ebidensya, umiiksi na yung konsensya sa ilan sa ating mga senador. Sa halip mga kababayan na harapin ang mga ebidensya batay sa mga dokumento, testimonya at audit trail, may mga pumiling iliko yung usapan.
tungo po sa mga propaganda at popularity gains. Ngayon, ang masaklap dito, ang mga walang hiya ay nagre-recruit ng mga natatakot. Pag ganyan po ang taong bayan ang talo rito. Ngayon, pag-usapan natin, paano ba nagbago yung alyansa dyan sa Senado? Sa totoo lang po, nag-iba yung galaw ng ilang mga senador. Hindi para linisin po yung institusyon, kundi para iligtas ang kanilang sarili at yung mga kaalyadong nadadawit po. Yan ang nakakalungkot sa galawan sa Senado. Comes now the attempt na ikudita si Tito Soto sa harap mga kababayan ng palalim na ebidensya na nakakalkal po sa mga investigasyon na ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee. So ang reflex, nagiging damage control mga kababayan. So makikita natin, ma-observe natin mga kababayan ang blame shifting strategy. Dahil marami po yung nadadamay at may shared culpability, ang taktika ng iilan ay ipasa yung sisi. Palabnawin po yung usapan at ilayo po sa facts. Kaya po ang nangyayari yung diskurso ay inililipat mula sa katotohanan. Fairness at facts patungo na ngayon sa popularity at propaganda. Huwag tayong kukurap mga kababayan sa mga galawan dyan sa Senado. May mga cover up silang ginagawa ngayon. Yan ang galawan nila. At gusto nilang tanggalin si Tito Sen para iligtas yung mga totoong dawit sa mga anomalya, mga kababayan. So ito yung pinakamasakit mga kababayan. Yung Senado na dapat sana huling bantay ng integridad ay nagiging club ng takbuhan. Shameless talaga po yung iilan. Nanginginig na yung karamihan at ang publiko po yung sinasakripisyo. Ang trigger ng lahat mga kababayan ito nagsimula as per admission mismo ni Ping Lacson doon sa sinasabing leak draft report ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan sabi ni Ping Lacson, draft Blue Ribbon Report may be among reasons for Senate coup try, sabi po ni Ping Lacson. Sa pangunguna kasi po ni Ping Lacson bilang Chairman Committee ng Senate Blue Ribbon, ang sabi doon sa leak, pinagrekomenda ang pagsasampa ng kaso laban kina dating Senate President Chis Escudero, Jingoy Estrada at Joel Villanueva. Kaugnay ito mga kababayan ng mga lumitaw na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan sinasabi tumanggap ito ng mga napakalalaking kickbacks, SOP kickbacks sa flood control yung flood control corruption sa flood control projects na pinapaimbestiga po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ang counter move nila kudita, dito pumasok yung Duterte Black sa Senado, yung mga senators, mga senador ng China, gusto nilang matanggal si Tito Sen, papalitan. Ang sabi si Loren, at sabi si Loren mga kababayan ngayon sa latest report. Yan latest report ng GMA. Ligarda to talk with Soto about Senate presidency plans. Kasi daw, willing sa term sharing daw at the end of the 28th Congress o kung hindi, sa 2028. Yan yung mga lumitaw na kwento mga kababayan kahapon. Term sharing niya. And with that, napanatili ni Tito Sen ang pagiging presidente ng Senado. Pumayag daw mga kababayan si Loren sa term sharing. Pero sabi ni Loren, wala niya akong idea sa kanya. And sabi nito, I have no idea. That's why I don't like to comment on something that I have no idea. And I was not informed. Sabi po ni Loren sa isang ambush interview. Wala akong idea. Wala kaming pinag-usapan pa. And don't worry, tatanong ko sa kanya ang katanungan, sabi ni Loren. Siyempre, nagpang-agaw yung mga reporters na itanong. Flinote kasi mga kababayan, ang sabi, may mangyayari mga kababayan na change in leadership sa Senado. At babae daw mga kababayan. Si Loren nga po yung pinofloat ng pangalan. Post agad po si Malu Tiquilla. First anya ni history. Nasibol.
Hindi man pala totoo, mga kababayan. Nagkatuwaan man lang pala. Sabi ni Tito Zen, alam mo na niya, nagkatuwaan lang. Sulidan niya kami. Baka pinalaway lang, mga kababayan, yung mga DDS senators. Pero, ang sabi talagang may attempt na palitan si Tito Sen. Ito na nga po. So malinaw, gusto nilang palitan si Tito Sen para mapalitan din. Matanggal din, mga kababayan, si Ping Lacson bilang Senate pro tempore at saka chairman ng Blue Ribbon Committee. Malinaw ang intensyon para maprotektahan po si Chis Escudero, si Jingo Estrada at saka si Villanueva. Kita ninyo? Very selfish. Hindi interes ng taong bayan, mga kababayan, ng pinagagawa nila. Self-preservation na malinaw. Isa po itong institutional sabotage para po iligtas yung mga nadadawit. So ngayon, ang tanong, bakit po kailangang makasuhan itong mga nadawit na mga senador? Malinaw naman po kasi, mga kababayan, sa mga testimonies. Yan po, napakalinaw. Si Jingo Estrada, nasabit doon sa Bulacan Flood Control. Nansabi tumanggap ng SOP, kickback, base, mga kababayan, sa testimony ni Engineer Hernandez. 355 milyon na proyekto sa Agonoy at Malolos, Bulacan noong 2025. Nang sabi ni Engineer Hernandez, tumanggap ng 30% SOP or kickback. Ang point persons nito, DPWH drivers na si Christian Santiago at si Andre Balatbat. Sino yung nag-utos? Si Engineer Henry Alcantara, District Engineer. Yan ang sabi sa mga testimonies lumabas sa investigasyon. Then si Joel Villanueva, yung Balagtas Projects, 2023, ang sabi sa testimony, 600 million yung involved na pera sa flood control projects, yung pundo, para sa Balagtas, Bulacan. 30% daw yung SOP ayon sa testimony. Ang nag-deliver si JP Mendoza at saka si Alcantara. Ang lokasyon, residensya ni Villanueva sa Bukawi. Yan yung kwento. Ito ay specific sworn statement po, traceable. Si Escudero naman po, base sa testimonya, 160 million SOP. Ang nagturo, mga kababayan, si dating Yusek Roberto Bernardo. Base sa supplemental affidavit sa Blue Ribbon, 160 million fund delivery ang para kay Chis Escudero. At saka sabi sa testimony, nung July 2025 encounter ni Bernardo kay Escudero, may personal na thank you pa mula kay Escudero dito. You see? So direktang testimony ng dating mataas na opisyal ng DPWH. So makikita natin yung mga testimony, direktang link, direktang itinuturo mismo. Hindi po hearsay at sinumpaan, mga kababayan, doon na salaysay sa Senate investigation. Kaya sila galit. Nakita ninyo, mga kababayan, ang nangyayari dyan sa Senado. Kaya gusto nilang ikudita si Tito Sen para mapalitan si Ping Lacson. Idagdag pa, mga kababayan, yung 142 billion insertions. Dati ito lumabas sa Senate investigation ng Blue Ribbon sa pamumuno po ni Ping Lacson. Talagang kitang-kita yung rason, mga kababayan. Tama itong sinabi ni Ping Lacson. Yan I think so, sabi niya. We have good reason to suspect na may ugat din doon, sabi ni Ping Lacson. Lacson, chairman ng Blue Ribbon Panel, earlier confirmed that the committee report is poised to recommend the filing of criminal and administrative charges against incumbent and former lawmakers implicated in the flood control scandal. They include Senators Joel Villanueva, Jingo Estrada, Chis Escudero, and dating Senador Bong Revilla, dating Ako Bicol Party List Representative Saldico, and former Caloocan Representative Mitch Kahayon Oy. Nagkaroon na rin ng vulnerabilities yung iba naming kasamahan sa majority kung na-appeal sa kanila yung to their emotion.
Sabi niya, ito ay speculation lang to. Pinag-usapan namin ni Senate President Tito Soto, madaling sabihin, nakita nyo na, hindi kayo kayang proteksyonan, hindi tayo kayang proteksyonan ng leadership, sabi po ni Lacson. Ginatungan, mga kababayan, yung mga senador para tanggalin si Tito Sen. Pero nag-fail po sila. Kasi po, pag nagpalit ng pamunuan, palit katotohanan. So bakit po kailangang palitan nila? Lalo't si Ping Lacson, bakit gusto nilang patalsikin? Kasi nga po, ang pamantayan ni Ping Lacson, ebidensya. At pag ebidensya, ang pagbabasihan may babagsak talaga. So bakit kailangang iligaw ang usapan? Kasi nga po, kapag facts ang nanalo, political capital ang talo ng mga nadadawit. So ito yung ugat, mga kababayan, ng pagkakabahabahagi o great schism na nangyayari ngayon sa Senado. Self-preservation, laban po sa institutional integrity. So ngayon, ano po ba dapat? Ano yung tama? Itong mga senador dapat kampi sila sa interes ng ating bayan. Di ba po? Ang senador dapat po, defendant ka ng taong bayan. Hindi po abogado ng mga kasamahang may kaso. Ang panunumpa po sa publiko, hindi sa barkadahan sa Senado. Kasi po, kapag ang Senado ay pumili ng katahimikan para sa kaibigan, ingay po ng galit mula sa taong bayan, ang kanila pong aanihin yan. Pero kapag ang Senado pinili yung batas, tiwala ng mga mamamayang Pilipino ang kapalit. Di ba po? So ang ating panawagan, ating mga senador, kapag may ebidensya, dapat ituloy ang kaso. Kapag may testimonya, huwag dapat takasan. So yung pagkakawatak-watak ng Senado ang nakakalungkot, hindi dahil po sa prinsipyo, kundi nagkakawatak-watak ito sa ngayon. Nananaig na kasi po yung katotohanan. Kaya nakikita ninyo, gustong tanggalin si Tito Sen. Di ba po malinaw? Dapat sana mamili yung ating mga senador. Batas po o barkadahan? Katotohanan po o propaganda? Bayan o sarili? Bakit kasi niya Mr. Maravillas, hindi si Martin ang nadiin? Sa investigasyon po na ginawa nila, walang corroborative evidence. Ito iparinig ko sa inyo. Ang gusto kasing mangyari ng mga senators, Duterte Black sa Senado, madiin si Martin. Iligtas yung kanilang mga barkada, idiin si Martin. Hindi sila magtagumpay. Wala mang corroborative evidence po. Yan pakinggan natin si Claire Castro, mga kababayan. Dali lang. Kasama doon because kinakategorize namin based on corroborative evidence. Yung pinakahuling level, ito yung mention ang pangalan pero walang validation at saka walang corroboration. Yun kay Gutesa. Meron pa pala kay Diskaya pero minention lang yung name. Walang anumang aksyon. Diba parang ang dating is pinalagay Ulitin lang natin. yung name tapos Medyo walang detalye. Ito si Speaker. Hindi siya kasama doon because kinakategorize namin based on corroborative evidence. bakit hindi daw kasama si Speaker? Ito yung mention ang pangalan pero walang validation at saka walang corroboration. Yun kay Gutesa. Meron pa pala kay Diskaya pero minention lang yung name. Walang anumang aksyon. Wala sa Diba, report. parang ang dating is Kaya pinalagay- walang rekomendasyon. pinalagay lang yung name tapos walang detalye. Nakasuhan. So, paano nga naman siya makakapag-recommenda doon, mga ka-clear? Base sa kanya. At walang corroboration. No? Halimbawa yung kay Pati Gutesa. yung Tapos Senate after that, Doribon. wala na si Gutesa. So, ito. So, how will we treat them? Because their names were mentioned, they will be mentioned in the committee report. Okay. Since, babanggitin pa rin. Pero hindi niya mapaparekomenda sa panang kaso kasi walang ebidensyang naibigay. Diba? Pero ang recommendation is further fact-finding inquiry. Kung because of mere committee report na nag-participate naman din sila, aayaw na sila at tatanggalin na lang ang Senate President, I will take responsibility somehow. Okay? So, yun mga clear. So, in other words, kaya wala yung pangalan doon sa mga recommended yung sampahan because iba yung category niya. Babanggitin pa rin yung pangalan because nabanggit yung pangalan during the hearing. Pero lumalabas kasi dito, iba yung level ni
Speaker Martin dahil walang walang validation at saka walang corroboration. Nabanggit lang yun pero wala yung makakapagsabi talaga kung ano yung participation niya. Okay? Yun yung dahilan, mga clear. Okay? Kaya gustong tanggalin si Tito Soto para mapalitan din bilang chairman ng committee, Senate Blue Ribbon Committee. Gusto nilang ibalik si Marcoleta. Pag ganun mga kababayan, mangyari niyan, parang yung sa previous administration, na inakusa nila si Laila de Lima, inasuhan, nasabit sa drug trade, piki pala mga kababayan lahat, yung mga gawa-gawang kaso. Yun ang gusto nilang mangyari. You see? Hindi umubra dito sa Senate investigation kasi yun na nga po, walang ebidensya, walang corroborative evidence, walang validation. So, malinaw na po kung bakit gusto nilang tanggalin, palitan ang leadership ng Senado. Very selfish ang motibo po nila. Pang-sarili, pang-barkadahan, para protektahan yung kanilang mga barkada. Tama ba yon? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid sa mga pulses and other affected areas. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patient. Tulad nito po, siya po si Yulitan, ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, si Yuli po faced the fight of her life through surgery in harsh chemotherapy. I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya po, mga kababayan. Immune system booster and trusted by survivors. Maging si Maritoni Fernandez, isa ding cancer survivor. Ito din yung kanyang naging experience. Sa mga inquiries po ninyo in orders, mag-message na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po, nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang mga paninda online, mga kababayan. Di ba? Ang gaganda. Ayan yung online selling niya po na ginagawa. Eileen Closet po. Sa mga mahilig naman po magpa-spa, try ninyo po dito sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center sa Prestige Bay, Asiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.